Buenos días, señoritas y señoritos. Welcome to another session of my Walk the Talk. We discuss issues of the day while the vlogcaster does his morning walk. So, okay po ito kasi sabi nga nila, hindi man tayo wealthy, at least healthy tayo, di ba? So, healthy tayo sa exercise. Kayo rin, kaway-kaway, galaw-galaw, mga binti, habang nanonood kay vlogcaster. So, sige, labas na tayo. Okay, ang discussion natin today ay parang inamin na rin ang appointed son of God na si Pastor Apollo Kibuloy na hindi talaga siya Diyos. Ito ang Diyos na ngayon ay lumuluhod at umiiyak sa ang tawag natin the gods of Padre Faura. Sino ba yung mga gods of Padre Faura? Bad. Ano ba yan? Bakit tawag sa kanila gods of Padre Faura? Oy, tingnan nyo. Ang ganda ng mga kwan ko, ng mga pine tree ko. Kasi mataas itong lugar namin, kaya nabubuhay ang pine tree. Yan. Di ba? Ang ganda, oh. Yan. Dami yan, oh. Yan. So, okay. So, bakit nga ang tawag sa kanila ay gods of Padre Faura? And once again, yung bundok sa likod natin na parati natin nakikita from the VAT channel, from the vlogcaster office or the 4th floor mini studio natin na ang tawag ay the VAT cave. So bakit nga tawag dyan ay Padre Faura, gods of Padre Faura, and we use that in referring to the justices, great justices of the Supreme Court, the highest court of the land, the Supreme Court. So ang tawag dyan ay gods of Padre Faura dahil they have sawa na kayo sa mukha ko. Ikuha natin yung view. Okay. Ang tawag dyan sila ay gods of Padre Faura ay dahil these people, these officials, they get to decide who lives and who dies. Yan. Kasi kung may kaso ka dyan at ang krimen mo ay dali, nahulog yung mic ko, ay liable ka sa Silla Electrica, punishable by death, death, kamatayan, certainty of death. So yan ang huling korte dito sa lupa. Dito sa atin, sa planet Earth. Yan ang huling korte na masasabi kung guilty ka, dedo ka na talaga. Pero kung innocent ka, buhay ka. You have another chance to live. Sa kulungan lang nga. Until mamatay ka, o mas, kung life sentence, until mamatay ka na dyan. Or kung mahabang buhay mo, abot ka ng 100, baka makakwan ka pa. O kung tulad ka kina Jinggoy, kina Revilla, at barkada mo si former President Duterte, ipapardon ka. Or galawin para bigyan ka ng bail. So, yun. Kaya that is, yun ang life and death powers ng Supreme Court Justices. Kaya, kahit suspended ang death penalty sa bansa ngayon, starting pa sa time ni former President Gloria Macapagal Arroyo, pero still na-stick na yung word na they are the gods of Padre Faura. Kumbaga, kung hindi ka happy sa desisyon nila, ang next
iapela mo na lang ay sa Diyos. Sa real God. Sa real God, ha? Diyan doon ka na sa langit umapela. After na sila elektrika ka na. Pero ngayon, ang huling dumulog or huling umakyat at umiyak dyan sa Supreme Court at nagmakaawa dyan sa Supreme Court ay si Pastor Apollo Quiboloy at yung mga minions niya, mga lawyers niya, tulad nila former Duterte spokesperson Harry Roque at mga reporters. Yun, dinala nila yung kaso ng SMNI, yung suspension, indefinite suspension ng National Telecommunications Commission. Dinala nila dyan sa Supreme Court at humingi sila ng temporary restraining order at ng certiorari for injunction para pigilan yung implementasyon ng ano pa to, indefinite suspension, kasi noon 30 days lang. Nilabag nila yung station nila sa Visayas ay hindi daw in-implement kaagad yung suspension. Kaya tinuloy-tuloy pa rin yung broadcast. Kaya yun, binigyan sila good morning, thank you. Binigyan sila ng indefinite suspension. So kaya they are forced to bring this issue to the highest court of the land and before the justices of the Supreme Court. Doon tayo, mainit dito. The justices of the Supreme Court. So parang kuwan na rin, parang inamin na rin ni Pastor Quiboloy na dito sa earth ay wala naman talaga siyang power eh. Kailangan pa siya magbow, kailangan pa siya yumuko, kailangan pa siya umiyak, kailangan pa siya mag-apela dyan sa gods of Padre Faura, the disappointed son of God has brought his case before the gods of Padre Faura. Yun, alam niyo yung mga gods na yan. Mga kaibigan rin natin yan. So, tingnan natin ngayon. Labanan ito ng mga gods. The appointed son of God asking help from the gods of Padre Faura. Mga kaibigan rin natin dyan. Sila Justice Maidas Marquez. Ha? Guwapito yan, si Justice Maidas Marquez. Kainuman natin yan. Ang paborito niyan, pale pilsen na beer. Hindi kwan, ha? Hindi tigasin yan. Tapos mahilig rin yan mag-basketball. Matangkad kasi yan si Justice Maidas Marquez. At namimiss ko yung si Justice Velasco, yung governor ng isang probinsya ngayon na tatay ni former Speaker Alan Velasco na mahilig sa golf. Yan. Parati may weekend golf si Justice Velasco noon. Mamimiss natin yun. So yan ang maganda kay Vlogcaster. Hindi lang tayo komento sa mga issues of the day. Kundi ang kinokomentahan natin ay yung kwan talaga, yung mga tao na kilala natin. Alam natin paano sila, ang pattern yung pag-iisip nila. Alam natin yung mga hilig at kwan nila, mga prinsipyo nila sa buhay or mga political inclination nila sa buhay. So, alam natin yan. Kasi yung mga kaibigan natin yan. So, habang yung ibang mga vloggers ay kinokomento lang based on news reports,
tayo, we know that people we are commenting. Hindi pa nga tayo pupunta doon sa kwan eh. Sa issue ng isang justice na nakabuntis ng isang reporter. Wag na lang. May mga kaibigan ako dyan sa Supreme Court na magagalit rin sa atin. Huwag na natin pag-usapan yun. Pero sample lang yun na ang pagkakaiba ng BAT channel kumpara sa ordinaryong vlogger na pinabili na ng suka ay vlogger na. Tayo, we actually know the people we are discussing. And most of the time, they are our clients. Magagalit na naman yung mga trolls ko nito. Yung yabang ubad. Alam nyo, when I cite about my work, my business, my connections, it is not to brag, but it is to strengthen my personality and my credibility na I know my topic. It is my expertise, and I have credibility. I have independence. Na kasi sa ngayon panahon, dapat ito mga vloggers, dapat they should tell this to their subscribers para yung mga subscribers nila ay they will be on the lookout at hindi sila fake news, hindi sila ma-influensyahan ng mga wrong or maling opinion. So that is why very crucial ito. Good morning. So very crucial yung mga vloggers rin, if they have time, they should say expertise ko to, ganon, para malaman, hindi yung kung coach daw ang pangalan, hindi mo alam kung ano ba, business coach, sports coach, basketball coach, volleyball coach, and then suddenly nagbablog na about politics. Siyempre, ang unang reaction yun doon, ba't ako maniwala sa'yo? Tulad yan si Willie Ong, yan ang mga credible na mga vloggers na his expertise is medicine. That's why he only vlogs about medicine. Hindi siya nakikisaw-saw sa politika. Ganyan ang dapat mga vloggers. You establish your credibility. You establish or you use your expertise, you use your experience sa anong field ka man, sa gardening ba, o sa landscaping ba, or sa kwan ba, or sa coaching ba, or sa sports ba, or sa entertainment ba, and then you stick to it. Hindi yung coach ka raw sa business daw or sa sports, and then suddenly may nagbayad sa'yo, suddenly at nagbigay sa'yo ng mga materyales to comment on. Uy, suddenly naka-copy-paste mo lang yung mga opinion, suddenly political vlogger ka na. Ha? Ganyan. Kaya guys, huwag kayo magalit. Sabi ng iba, ang yabang mo ba't? Binabanggit mo pa yung company mo noon, ganun. Yung CEO, President and CEO ka ng Dean and Kings Communication and Public Relations. At mga negosyo mo. So I'm just establishing, I'm doing that to establish my credibility na hindi lang tayo yung pinabili ng suka or binigay ng mga copy-paste na mga materyales ay naging vlogger na. Hindi tayo yun. Kaya mag-ingat kayo doon, lalo na yung mga coach. Anong coach? Saan coach? Coach ng kwan? Ng ano ba? Ng kwan? Ng ano pa yun? Tumbalatan tawag sa amin yung yung street games.
Sabihin natin, Zumba coach, Zumba trainer. So, dapat yan, we stick to our expertise. Otherwise, nagiging pilit ba yung vlogging. So, tulad itong balik tayo kay Kibuloy. Ang problema nito kasi, okay na sana siya sa reliyon niya. Marami na siya na-dengo yung mga tao. Marami na siya nabola mga tao sa reliyon niya. Bilyonaryo na siya. Multibillion ata yung pinapagawa niyang pinapagawa niyang yung parang stadium dyan sa Davao. So, why don't you stick to your religion na lang? Tuloy nasira ka na. Nasira ka, na-expose lahat ng mga criminal activity mo sa mga kababaihan. Sana nag-stick ka na lang sa pagka-pastor. Pero, dahil dubious rin, or kahina-hinala rin yung mga sense of justice, sense of reality, sense of fairness, or lack of faith sa tunay na Diyos. Yun, nakisawsaw ka dyan sa best friend mo na si former President Rodrigo Roa Duterte. Buti pa ito si El Shaddai, itong dating boss ni Mel Robles, ang maswerteng head ng Philippine Charity Sweepstakes Office na tiba-tiba tiba-tiba daw mga Marcos boys. So, buti pa ito, nag-low profile na. Although, ewan ko kung hanggang ngayon siya ba ang representante or anak niya ang nag-head ng grupo nila dyan sa Kongreso, yung party list nila. Pero siya mismo, nag-stick na lang siya doon sa sa reliyon niya, kasi may naman tayo, separation of church and state, nasa constitution natin yan. So, yun ang problema kay Kibuloy. Faking God na nga ngayon, lumalabas pa na peking trying hard na politician. Baksak naman. Yun, pinagamit yung SMNI niya as propaganda arm ng mga Duterte. Yan, naipit tuloy. Kaya ngayon, andun sila iyak sa Supreme Court. So guys, I hope klaro yung mic natin ngayon, kasi na-review ko yung mga earlier vlogs ng Walk the Talk. Kasi meron tayo ring gumagamit na lapel mic, ang tawag, yung nilalagay lang sa damit. Pero kung malapit pa lang masyado sa akin, halatado masyado yung hingal ko. Pasensya na kayo doon, kasi ito, pataas na naman tayo ng bundok. So, hihingalin naman tayo. At saka syempre, maawa na ako kayo kay Bat, meron tayo asthma, meron tayo chronic obstructive pulmonary disease or disorder, na yung dahil sa sobrang paninigarilyo noon. Tingnan nyo, ang gandang forest. Sobrang paninigarilyo noon, virgin forest yan sa gitna ng namin. At dito sa subdivision namin, puwera sa mga lugar saan may mga bahay-bahay, free ito sa mga bikers at saka sa mga tao taga Quezon City, Marikina at neighboring cities at Rizal na bumipisita dito. So, kaya nagtataka kayo, maraming mga nagbabike, tsaka maraming mga tao, mga bata naglalaro. So, dahil itong main road niya ay open to the public siya. Open to the public. Ang close lang. Pero syempre, kailangan ka pa rin mag-iwan ng ID. So, pero yung sa mga bawal.
pumasok sa mga subdivision namin. 5 ang subdivision dito eh. So yun, meron rin tayo asthma. Kaya pasensya na kayo. Pero we need this exercise. Hindi man tayo mayaman, at least we are not wealthy, but at least we are healthy. Or trying to be. So hanggang dyan na lang tayo guys. Thank you very much for watching again, for joining me in this vlog. Tumingal na tayo, kaya tigil na natin ito. Thank you very much for joining me in my walk the talk. Don't forget to tell your friends to subscribe to the Vlogcaster Armanden YouTube channel. And I'll be seeing you in my next vlog. But before we end, silip ulit tayo sa Metro Manila. Kung kaya. Kung kaya. Kung saan kayo. Lalo na kung nandyan kayo sa kwan ngayon. Makita nyo yung fog, yung smog. Yung smog, Kita nyo, yan ang Metro Manila. Kita nyo mga building. Kita nyo mga smog, di ba? Wow, buti na lang wala ako dyan. Siyempre, kung nandyan ako sa bahay ko sa Quezon City, kasama na ako dyan na sinisinghot sa smog na yan. Pero ngayon, buti na lang. Andito kami sa bundok. So, thank you very much for watching guys. See you soon in my next vlog.